Isipin mong nakatira ka sa Moscow, di ba? Ngayon, ang mga taon na tinamasa mo ang pagiging nasa gitna ng marangyang pamumuhay sa Rusya. Sinabi ni Putin na, ligtas ka lagi. Walang makakaatake sa kabisera ng Rusya. Kahit pagkatapos niyang simulan ang kanyang baliw na digmaan sa Ukraine, tiniyak sa iyo ni Putin na hindi kailanman matatamaan ang Moscow. Hindi yon kayang gawin ng Ukraine. Malaki na ang pinagbago ng panahon. Malakas na naman tinamaan ng Ukraine ang Moscow. Hindi maprotektahan ni Putin ang kanyang kabisera habang lumilipad ang mga drone, bumabagsak ang mga bomba at ang mga depensang panghimpapawid na dapat sana'y hindi mapasok ay mas butas-butas pa kaysa Quezon, Swiss. Pumunta kami sa maliit na bayan ng Nojinsk. Mga 50 kilometro mula sa Kremlin, ang bayang ito ay mukhang ordinaryo lang. Medyo boring, pero may imbakan ng langis sa Nojinsk na nagsisilbi sa kabisera, kaya target ito ng Ukraine. At grabe, tinamaan talaga ng Ukraine ang target na yon sa mismong gitna. Nung Hulyo, 18 na pabalitang direktang tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang imbakan ng langis sa Nojinsk. Hindi na itago ng Russia ang pag-atake. Hindi nila kinaya. Kinumpirma ni Gobernador Andrei Vorobyov na inatakay ng drone mula Ukraine ang rehiyon ng Moscow, ang pinakamahalagang bahagi ng Russia. Iba ito sa karaniwang taktika ng Russia na magkunwaring walang nangyari. Pero pag napanood mo ang mga video, maintindihan mo kung bakit. Kung saan may usok, may apoy. At napakaraming usok ang umaakyat mula sa oil depot sa Nojinsk. Ang Astra at Selanova Plus na parehong matatag na haligi ng independenteng pag-uulat mula sa loob ng Rusya na naglalantad ng katotohanan sa mga nangyayari pagkatapos ng mga drone strike ng Ukraine ay nagbahagi ng mga video at litrato mula sa lugar ng insidente. Nung umaga ng Hulyo, 18 naglabas ang mga saksi ng video na nagpapakita ng sunog at pagsabog. Ayon kay Astra, tinukoy ng isang OSINT analyst ng Astra na ang nasusunog na pasilidad ay ang Nojinsk Oil Depot sa Moscow region. Habang ibinahagi nito ang video ng makapal na usok mula sa depot at larawang natukoy ang lokasyon kung saan eksaktong tinamaan ng Ukraine. Si Selanova Plus ay mas maigsi ang sinabi. Patuloy na nasusunog ang imbakan ng langis sa Nojinsk. Ayon sa outlet, kalakip ang 3 video ng usok at apoy na umaabot sa langit. Hindi mo ito maitatago sa mga tao sa maliit na bayan. Ang mga taga-Nojinsk ay tiyak na nakarinig ng drone. Nakitang pumalya ang mga depensang panghimpapawid ng Russia at mararamdaman ang init ng apoy kung maglalakas loob silang lumapit sa imbakan ng langis ng bayan. Hindi nag-atubili ang Ukraine na isapubliko ang bagong tagumpay laban sa Russia. Nag-post si Pangulong Vladimir Zelensky sa Facebook ng reel na may mas marami pang video ng usok at ilang video ng mga drone na ginamit ng Ukraine. Gumana ang ating long-range sanctions sa 3 lugar sa Russia, pati sa mga pansamantalang sinakop na lupa at dagat ayon sa Pangulo ng Ukraine. Nagbigay siya ng pahiwatig. Hindi lang Nojinsk ang tinamaan ng Ukraine. Bihirang mag-focus ang mga drone operator ng Ukraine sa iisang target lang. May ibang pasilidad na nasunog at isa pa ay sobrang lapit sa Kremlin na ikinabahala ni Putin at ng kanyang mga kasama. Pag-uusapan pa natin ang ibang pasilidad. Pero una, ang Nojinsk Oil Depot ang naging pangunahing target dahil sa ilang dahilan. Iniulat ng United 24 Media na ang Nojinsk ay may 24 na tangke ng imbakan ng fuel na may kabuuang kapasidad na 11,500 kubikong metro. Ang fuel na yon, kabilang ang diesel, gasolina at kerosene, ay iniimbak habang hinihintay ang paghahatid sa mga negosyante at supplier sa buong Moscow. Tama ang hinala mo, muling umatake ang Ukraine at mas pinalala nito ang krisis sa gasolina ng Russia. Ang sunog sa Nojinsk ay magreresulta sa pagkaubos ng gasolina sa mga sasakyan sa Moscow. Muling ipinapakita ng Ukraine sa mga tauhan ni Putin na hindi niya kayang protektahan ang pinakamahalagang lungsod sa buong Russia. Hindi rin kayang protektahan ni Putin ang isa sa pinakamahalagang sentrong lohistikal ng Russia. Habang nasusunog ang depot sa Nojinsk, nakatutok ang Ukraine sa mas malaking target.
Malapit sa Moscow ang Wild Wild Berries Logistics Warehouse. Matatagpuan sa Electrostal, ang 188,000 metro kwadradong pasilidad ay pagmamay-ari ng isa sa pinakamalalaking online retailer ng Russia na may malaking e-commerce marketplace. Natulad ito ng Amazon, pero sakop ang buong Russia. Alam natin na ang Wild Wild Berries ay gamit sa civilian at militar. Iniulat ng Astra na ang retailer ay naglalaan ng gamit para sa pag-tune ng drone, kagamitang militar at produktong pangkonsumo sa buong Russia. Ngayon, parang dipo ng langis na lang ito sa Nojinsk na nasunog matapos ang malakas na drone attack mula Ukraine. Mas makapal ang usok mula sa bodega ng Wild Wild Berries kaysa sa Nojinsk, na nagpapakitang winasak ng Ukraine ang malaking bahagi ng bodega sa Moscow Oblast. Sa ngayon, tinataya pa ang kabuwang pinsalang nagawa. Ayon sa Euromaidan Press, tinatayang $1.3 bilyong na halaga ng paninda ang nasusunog na yon sa Wild Wild Berries. Hindi masama ang nagawa ng mga long-range drone na nagkakahalaga lang ng maliit na bahagi ng halagang yon. Ayon sa Euromaidan Press, mula sa mga monitoring channel ng Russia ang mga numerong ito, at posibleng mas malaki pa ang pagkalugi kapag inilabas ng Ukraine ang kanilang pagtataya. Alam nating nagbebenta ang Wild Wild Berries ng kagamitang militar, pero bakit dito sa site na ito? Tintarget ng Ukraine ang bodega ng Wild Wild Berries dahil sa lokasyon nito. Ang Electrostal ay mga 60 kilometro lang mula sa Moscow, kaya ang pag-atake sa bayang yon ay muling nagpapahiwatig ng mensahe na gustong iparating ng Ukraine sa Russia na bigong-bigo ang depensa ng himpapawid ng Moscow na protektahan ang lungsod. May bahid din ng paghihiganti ang pag-atake. Isang aspeto ng malayo ang kampanya ng Russia laban sa Ukraine na di gaanong nababalita ay ang paulit-ulit nilang pagtama sa mga kahalintulad na pasilidad para sa militar at mamamayan ng Ukraine. Ang Novopost, isa sa top online retailer ng Ukraine, ay ilang beses nang tinarget ng Russian drone at missile mula nang simulan ni Putin ang digmaan. Ang Novopost, isa sa pinakamalaking postal at logistics operator sa Ukraine, ay may mga bodega sa buong bansa. Noong Oktubre 2023, tinamaan ng missile ng Russia ang Novopost terminal sa Krotych, Kharkiv Oblast. 6 na empleyado ang namatay, 17 ang nasugatan, at daan-daang package ang nasira dahil sa missile. Lumipas ang panahon hanggang kalagitnaan ng 2026 at tila nakatutok na ang Russia sa Novopost bilang regular na target. Noong Hulyo 2, tinamaan ng Russian Shahed drone isa sa mga sorting center ng kumpanya sa Zaporizhia. Kinabukasan, mas marami pang Russian drone ang tumarget sa isa pang sorting center. Sa pagkakataong ito ay sa Dnipro naman. At patuloy pa rin ang mga pag-atake. Isang pag-atake sa Novopoch Terminal sa Kiev noong Hulyo 5 at isa pa sa terminal sa Kryvyi Rih makalipas lang. Inatake rin ng Russia ang mga sanggay ng Novopoch, tulad ng ginawa nila sa Chernihiv noong unang bahagi ng Hulyo at sa Kremenchuk noong Hulyo 16. Laro na tinitingnan ng Russia na lehitimong estratehiya sa digmaan ang pag-abala sa sibilyang lohistika. Kung pwedeng gawin ng Russia, kaya rin itong ibalik ng Ukraine. Ipinapakita ng pagkasunog ng Wild Wild Berries bodega kay Putin na maaaring gantihan ng apoy ang kanyang mga pagtatangkang pahinain ang isa sa pinakamalalaking kumpanya ng paghahatid sa Ukraine. Kakakita lang natin ng lubos na kabiguan ng depensa sa impapawid ng Moscow na may magawa laban sa mga drone ng Ukraine. May mas malalim pang problema rito. Hindi rin ito unang beses na pumalpak ang depensa. Madalas targeting ng Ukraine ang Moscow. Ang mga pinakabagong pag-ataking ito ay kasunod ng iba pa na nagpapakita kung gaano naging vulnerable ang pinakamahalagang lungsod ng Russia. Noong Mayo, inilunsad ng Ukraine ang isa sa pinakamalalaking pag-atake ng drone laban sa Russia hanggang ngayon, na may 1 linggo ng mga pag-atake na tumama sa ilang mahahalagang target sa Moscow. Kabilang ang refinery na gumagawa ng karamihan sa gasolina na ginagamit ng mga residente ng Moscow. Pagkalipas ng 1 buwan, muling tinamaan ang refinery at nagdulot ng malalakas na sunog dahilan ng reklamo ng mga taga-Moscow sa itim na ulan sa kanilang kalsada.
Bagong realidad na ito para sa mga taga-Moscow sa 2026. Dapat sila ang pinakaligtas sa Russia. Hindi sila mas malayo sa Ukraine kaysa sa mga taga-Siberia o malalayong bahagi ng Russia. Pero nasa Moscow sila, ang hiyas sa korona ng Russia na napapalibutan ng makakapal na depensa sa himpapawid na kahit langaw ay di makalusot. Sinabi ni Putin sa kanila na sila ay ligtas, pero wasak na ngayon ang ilusyon. Katulad ng mga oil refinery, depot at bodega sa Moscow na nasusunog matapos direktang tamaan ng panibagong mga drone ng Ukraine. Hindi naligtas ang Moscow. Target na ito. Para maintindihan ang halaga nito, dapat tingnan ang alamat ng depensa sa himpapawid ng Moscow at kung bakit laging pumapalya ang depensa ni Putin sa kabisera ng Russia. Bago tayo magsimula, ito ang The Military Show. Kung gusto mo ng ganitong impormasyon, mag-subscribe sa channel. Ganito namin ito ipinaliwanag linggo-linggo. Depensa sa himpapawid ng Moscow. Ano talaga ang nangyari? Iyan ang tanong na paulit-ulit sa isipan ng milyong taga-Moscow habang nakikita nilang may panibagong ulat na may mga mahalagang pasilidad sa loob at paligid ng kanilang lungsod na nasusunog. Inasahan ang tanong na yan dahil dapat protektado ang Moscow ng maraming depensa sa himpapawid laban sa mga ganitong insidente. May pangalan pa nga ang mga patong ng depensang ito, tinatawag itong Iron Ring. Ang Moscow ay kilala sa mahigpit na depensa at noong Mayo 2025, lalo pa itong pinatibay ng Russia sa pagdagdag ng mga bagong depensa sa himpapawid sa Central Ring Road at katabing konkretong singsing ng lungsod. Ang mga depensang yon ay mga 50 kilometro ang layo mula sa Moscow, nakabalintunaan, halos kapareho ang distansya mula sa lungsod ng mga target na tinamaan ng Ukraine noong Hulyo 18. Matapos ang isang taon, pinalakas pa rin ng Russia ang Iron Ring bago ang Victory Day Parade, kung saan ayaw nilang ipakita ang mga gamit militar dahil sa takot sa atake ng Ukraine. Iniulat ng Kyiv Post na may 43 tore ng depensa sa himpapawid na itinayo sa paligid ng kabisera ng Russia sa loob ng nakaraang 12 buwan. Para sa karaniwang tagamasid, tila karapat-dapat lang ang reputasyon ng Moscow bilang isang kuta na kayang ipagtanggol ang sarili laban sa anumang banta mula sa himpapawid. Ang realidad na nakikita natin ngayon ay malayo sa inaasahan. May palatandaan ng desperasyon sa depensang panghimpapawid ng Russia sa paligid ng Moscow nitong mga linggo. Ulat pagkatapos ng ulat, ang nagsasabi na aktibong inaalis ng Russia ang kanilang mga depensang panghimpapawid mula sa mga frontline upang protektahan ang kabisera ng Russia. Hindi ito pagpapakita ng lakas, kundi sinyalis ng mahinang. Depensang panghimpapawid ng Russia laban sa drone ng Ukraine. Ginagamit lamang ng Kremlin ang estratehiyang dami, hindi kalidad, tulad sa laban sa Ukraine. Noong Hunyo 24, iniulat ng Kyiv Independent na muling ipinuwesto ng Russia ang depensang panghimpapawid sa Moscow at Kerch Bridge na nag-uugnay sa Crimea dahil sa takot sa dumaraming drone attacks ng Ukraine. Galing mismo kay Zelensky ang pahayag at agad itong napatunayan ng mga sumunod na ulat. Noong Hulyo 15, iniulat ng Kyiv Post na misteryosong nawala ang depensang panghimpapawid sa mahahalagang base ng Russia sa Arctic tulad ng Rogachevo at Severodvinsk. Dating naroon ang mga S-300 at S-400 air defense systems. Ngunit marami sa mga ito ay dinala sa Moscow. Ilang araw matapos nito, Hulyo 19, iniulat ng Defense Express na inilipat ng Russia ang mga S-300 at S-400 mula sa Sevmash at Zvezdochka shipyard. Ang Sevmash lang ang shipyard sa Russia na kayang gumawa ng nuclear submarine. Ang Zvezdochka ay isa sa kakaunting shipyard sa Russia na kayang kumpunihin ang nuclear-powered na barkong pandikma ng bansa. Kabuuang 28 launcher ang inilipat, ang ilan ay muling ipinuwesto sa Crimea at ang iba naman ay dinala sa Moscow. Ipinapakita nito ang takot, matinding takot. Kasalukuyang may crisis sa air defense ang Russia, habil sa lumalakas na drone ng Ukraine at hirap ang Kremlin na maprotektahan ang buong bansa dahil sa laki nito. Kaya naging prioridad ang Moscow at Crimea.
Kailangang bawasan ng depensa sa ibang mahahalagang lugar para maprotektahan ang kabisera na pinangakong hindi madadamay ni Putin mula sa digmaang siya ang nagsimula. Pero ni isa sa mga hakbang na ito ay hindi gumana. Bakit? May mga isyong kinakaharap ang Rusya ayon sa ulat ng Medusa noong Hunyo 19. Malinaw na problema ang dami ng drone ng Ukraine. Sa 2,026 daan ang ipinapadala nila sa Rusya kada atake, hindi na lang dosena. Sa kasong ito, napakahalaga ng dami. Mas maraming drone, mas tumitindi ang pressure sa depensa ng himpapawid ng Rusya. Kahit mapabagsak ng depensa ang 100 drone, posibleng may 5 o 6 pa ring makalusot at tumama sa target. Itinururi ng Medusa na kulang ang Rusya sa anumang uri ng sistema ng pagtukoy ng drone sa mga reyon sa hangganan nito. Bukod pa sa kakulangan ng sentralisadong sistema na nagpapahintulot ng pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng mga reyong malamang na maging target. Sa madaling salita, maaring piliin ng Ukraine kung saan dadaan sa mga depensa ng hangganan ng Rusya at walang kaalam-alamang Moscow na paparating na ang mga drone ng Ukraine hanggat hindi pa ito natutukoy ng mga radar ng depensa sa himpapawid na naka-install sa paligid ng lungsod. Padalos-dalos at reaksyonaryo ang mga tugon dahil kulang sa datos at hindi makapaganda ng maaga ang Moscow. Sa huli, nariyan pa rin ang mga depensa. Napag-usapan na natin ang S-300 at S-400. Ang mga ito, kasama ng karamihan sa mga air defense system ng Russia, ay ginawa para labanan ang mga misil at eroplanong pandigma. Iba ang mga drone dahil mas maliit at mababa ang lipad nila kumpara sa karaniwang target ng air defense system ng Russia. Kaya hirap itong subaybayan o tamaan ang mga drone ng Ukraine. Nagbubukas din ng posibilidad ng maling pagpapaputok ang mababang lipad ng drone. Mahirap tumama sa target na malapit sa lupa ang air defense missile na para sa mataas na lipad ng sasakyang panghimpapawid. Ibang usapan na kung missile ang atake sa drone na ilang kilometro lang ang taas mula sa lupa. Ang maikling bersyon ng lahat ng ito ay hindi ibig sabihin na mas marami, mas maganda para sa Russia kapag kalaban nila ay mga drone. Hindi mahalaga ang pagpapalawak ng Iron Ring. Ang Iron Ring na yan ay hindi dinisenyo para harapin ang mga drone na ipinapadala ng Ukraine. At nakikita natin yan kapag tinatamaan pa rin ng mga drone ang mga target na ilang dosinang kilometro lang ang layo mula sa Kremlin. Pakiramdam namin may nakalimutan kami. Siyempre, balikan natin ang pahayag ni Zelensky tungkol sa mga pinakahuling pag-atake ng Ukraine. May 3 target daw, 2 target pa lang ang nabanggit namin. Ang ikatlo ay hindi sa Moscow na nagpapakita kung gaano nakahanga-hanga ang kampanya ng malalayuang pag-atake ng Ukraine. Hayaan itong umatake sa buong Russia sa loob lamang ng isang gabi. Tinatamaan ang kabisera at mga target na maraming kilometro ang layo sa pamamagitan ng mahusay na magkakaugnay ng mga pag-atake. Ang ikatlong target ng Ukraine ay nasa Stavropol Krai, kung saan tinamaan ng security service ng Ukraine ang 3 imbakan ng langis at sinundan ito ng pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa isa pang pasilidad ng fuel sa rehiyon. Ang Stavropol Krai ay 1,300 kilometro ang layo mula Moscow, na muling nagpapakita ng lawak ng mga pag-atake ng drone ng Ukraine. Sa rehiyong ito, may mga sunog sa Vyazniki at hilagang Stavropol. Nabanggit natin kanina ang pagtutok ng Ukraine sa fuel ng Russia. Halimbawa lang ito, kahit saan ka sa Russia, nanonood ka na lang masunog ang gasolina at diesel kaysa magpakarga sa sasakyan mo. Iyan ang sakit na bumalik sa Russia sa parang sinabi ni Putin na di mangyayari. Ngayon, mapupunta tayo sa huling punto ng video. Hindi na kayang protektahan ni Putin ang Russia o kabisera nito. At alam niya yon. Nakita pa natin ang pahiwatig ng pag-amin mula sa tinatawag na dakilang tagapagtanggol ng Russia na halos walang magawa ang Russia para pigilan ng Ukraine sa pag-atake sa Moscow o sa anumang rehiyon na gusto nitong tamaan. Ang desisyon na hindi ipakita ang kagamitang militar sa parada ng Araw ng Tagumpay noong 2026 ay isang pag-amin. Ang tanging dahilan na hindi nilalabas ang mga gamit ay takot ng Russia sa drone ng Ukraine. Ipinapakita ng takot na yon kung gaano kalaki ang tiwala ng Kremlin sa depensa ng himpapawid ng Moscow. Abang lumalala ang krisis sa gasolina sa Russia, napilitan si Putin aminin na ang mahahabang pila sa naubos na gasolinahan ay maaaring senyales na mas matagumpay ang Ukraine kaysa inaakala niya. Hindi kailanman ginusto ng leader ng Russia na aminin ang mga ito. Isa siyang tao na pilit itinatago ang totoong nangyayari sa digmaang siya mismo, ang nagsimula mula sa kanyang mga mamamayan, lalo na sa mga taga-Moscow. Hindi may tago ang apoy sa lupa, usok sa langit,
at paubos na gasolina sa istasyon. Wala nang kontrol si Putin, alam niya yon. At pilit niyang itinatago ang katotohanan sa mga Ruso. Napapansin na ng mga tao ang mga palatandaan. Hindi na kayang kumbinsihin ni Putin ang mga taga Moscow o Russia na hindi sila apektado ng digmaan. Ramdam nila ito, lalo na kapag may mga drone ng Ukraine na lumilipad sa itaas araw-araw. Tinukoy ng Atlantic Council ang pag-atake ng Ukraine sa St. Petersburg noong Hunyo, kasabay ng pagdating sa lungsod ng libu-libong tao na marami ay mula sa ibang bansa para sa St. Petersburg International Economic Forum. Ang mga pag-ataking yon ay nagpasimula ng debat sa loob ng Russia kung ang depensa sa himpapawid ng bansa ay sapat para sa kanilang layunin. Mas uminit ang mga debat na yon dahil mas maraming target sa Moscow Oblast ang tinamaan. Ang malinaw na sagot na hindi maabot ng sinumang nagtatanong tungkol sa depensa sa himpapawid ng Russia ay ito: hindi sapat ang mga depensang yon. Hindi rin ito gaganda kahit gaano karaming sistema at radar pa ang hilahin ni Putin mula sa larangan ng labanan. Isipin mong ikaw ay isang taga Moscow ngayon. Nakapanood mo lang ng balita tungkol sa panibagong mga pag-atake ng Ukraine na ilang kilometro lang ang layo mula sa iyong lungsod. May krisis sa fuel sa Russia. Umamin na rin dito si Putin. Sa labas ng lungsod, posible mong makita ang usok mula sa dipo ng langis o bodega na kamakailan lang tinamaan. Kahit hindi mo makita, ang abiso na natanggap mo sa iyong Wild Berries account na maaantala ng hindi inaasahan ang iyong delivery ay palatandaan na may masamang nangyayari. Ano ang iisipin mo tungkol kay Putin sa sandaling ito? Marahil, oras na para paalisin niya ang Russia sa Ukraine bilang leader na nangakong protektahan ng iyong lungsod pero nabigo. Layunin ng Ukraine na maramdaman ng maraming Ruso ito para hindi na sila balewalain ni Putin. At ngayong malaya ng puntiryahin ng Moscow, maaring tangayin ng alon ng pampublikong pantutol na sinusubukang likhain ng Ukraine ang mga ambisyon ni Putin ng mas maaga kaysa sa inaakala mo. Hindi pwedeng magyabang sina Putin at mga kasamahan ng malaking tagumpay sa lupa bilang sagot sa mga nasusunog na pasilidad sa Moscow. Mas mataas ang bilang ng mga kaswali ngayon kaysa sa anumang panahon noong 2026. Muling ipinagpaliban ni Putin ang deadline sa pagbagsak ng Donetsk dahil sa mahinang kalagayan ng kanyang tropa. At dahil sa mga AI drone na nagdudulot ng kakulangan sa budget, kasabay ng lalong lumalakas na mga long-range strike ng Ukraine, lalo lamang lumalala ang sitwasyon para sa Pangulo ng Russia. Alamin ang lahat ng yan sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para makakuha pa ng higit pang mga update mula sa The Military Show sa iyong feed. At maraming salamat sa panonood.